Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong How to Know if a Disciple is Truly Called by God. Kahapon po ay pinag-aralan natin sa Tinig ng Pag-asa ang The Call to Discipleship. Ngayon naman po ay papaano matitiyak na ang isang disipulo ay tinawag ng Panginoon. And maybe some of you are in a confusion right now kung tinawag ba talaga ako o ako ba talaga'y malinaw na isinamon or called by God to the mission or to being a disciple. At ang pag-aaral na ito ngayon ay nakasentro sa bagay na yon. So, paano daw natin malalaman kung ang isang disipulo ay tinawag talaga ng Panginoon? Hindi ko na po pahabaan ng introduction, narito po ang unang sagot. We can know, by the way, ito po yung talata natin pala kahapon, ipagpaumanhin po ninyo. Sa talata pong ito na ating babasahin ay makikita natin yung the same verses na binasa natin kahapon kasi I will make a 3-part series sa topic na ito ng discipleship. Kaya again, balikan natin ang Matthew chapter 4, 18 to 22. So as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. Going on from there, he saw two other brothers, James son of Zebedee and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Yan, pagpalain po muli ng ating Panginoon ang mga talatang ito na ating pagbubulayan. So, papaano nga ba malalaman kung ang isang disipulo ay tunay na tinawag ng Diyos? Una, tandaan na ang pagtawag ng isang disipulo manggagaling mismo sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng binasa nating talata sa verse 19 ng Matthew chapter 4, ang sabi ni Jesus, "Come, follow me." Hindi nagbabago ang pagkatawag na yan. Kung ganyan tinawag ng Panginoon ang mga disciple o yung his first 4 disciples, ganyan din maging sa contemporary setting. Ang pagtawag ng Panginoon sa panahon natin ngayon, hindi man audibly or audible na naririnig ng isang disipulo ang tawag ng Panginoon, the disciple knew from his heart na siya'y tinawag because it is or it was the Holy Spirit who will awaken his dead spirit. At kapag yung buhay, yung espiritu ng tao na dati patay ay binuhay na, meron na pong tinatawag na effectual inward call, the person will respond. But then again, tandaan natin, through the Word of God, sa written Word of God, malalaman ng taong ito na siya ay tinawag ng Panginoon. Today, Jesus calls disciples through His Word, especially through the preaching of the gospel. Kaya, saan ba nalalaman ng isang disipulo ngayon na tinatawag siya ng Panginoon? Hindi naman sa burning bush o sa panag-inip o kaya sa mga pangitain, hindi na ganon. Malinaw na sinasabi ng Romans 10:17, faith comes from hearing. And hearing what? The word of Christ. By hearing, continuously learning, continuously studying the Bible, the Scripture, kahit dito sa Tinig ng Pag-asa, pwede kang tawagin ng Panginoon dito bilang disipulo sa pamamagitan ng iyong pakikinig. At ang pananampalataya nanggagaling yan sa pakikinig. At tandaan natin, a person called by God has been confronted with the message of Christ. Katulad ng nangyari kay Sakeo, nangyari kay Apostol Pablo,
na, yung mga naging encounter ng Panginoon na nauwi sa pagsunod bilang disipulo, lahat sila'y kinonfront ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. They were confronted by the message, they were confronted by the Lordship of Christ, they were confronted by the cross of Christ, and they were confronted by His call to repentance and to follow Jesus. Kaya ikaw, pastor, na nakikinig sa akin ngayon, kung ikaw'y lingkod ng Panginoon, kung ikaw ay disciple ni Jesus ngayon, Bible study leaders, or kung ano man ang ginagampan mong tungkulin, o isang simpleng mananampalataya kung tawagin ng iba, tandaan mo, kaya ka naging tagasunod ni Kristo o yung tinatawag nating disipulo because you were confronted by Christ. It was Christ who sought you, not you seek Christ. Dahil hindi naman mangyayari yung hahanapin natin si Kristo. Tayo mismo ang tinawag ni Kristo na sumunod sa Kanya. So in today's setting, this call grips the heart and it leads to genuine faith. Pag tinawag na tayo yung effectual call of the gospel, the heart will be regenerated and the person will produce faith in his heart, and that faith is a gift from God. Regalo ng Diyos ang faith na ito, kaya lang tayo nakasusunod sa Panginoon. In today's setting, a true disciple is one who has heard the gospel and responded in repentance and faith. Tandaan, ang regeneration o ang pagiging born again, gawa ito ng banal na espiritu. At kapag ang tao'y na-regenerate na, listen mga kapatid, napakagulo ng mga pastor sa pagtuturo nito Minsan po talaga naman pinagja-jumble-jumble yung regeneration, yung justification, yung sanctification, at yung mga syon. At ito'y nagbubunga ng ubod ng laking kaguluhan sa maraming mananampalataya. Meron nga akong pastor dati dito sa Winnipeg na lumipat na po sa ibang probinsya na nagturo ng regeneration, redemption at justification. Nako, sa halip na makatulong, lalong napagulo ang mga miyembrong nakikinig. Ang lakas pa ng loob na i-broadcast sa live na napapanood ng marami. Minsan po mga kapatid, dapat linawin ng mga pastor, sino po ba ang nagre-regenerate? Papaano po ba naboborn again ang isang tao? May kinalaman ba ang isang tao sa kanyang pagiging born again? Wala. It is the sole work of the Holy Spirit. And God will choose whom He would like to be born again. Ganun po yun. Kaya biyaya ang kaligtasan. Biyaya ang pagiging born again. At kapag born again na yung tao, regenerated na, it will produce what? Repentance and faith. Doon lang papasok yung pananampalataya ng tao at doon lang papasok yung repentance. At pag siya'y nagsisi ng kanyang kasalanan, he will be justified by God. And after the justification, he will be adopted to the family of Christ. And then after the justification, that man will live in holiness, ang tawag doon sanctification. It is very important na alam niyo yung order ng kaligtasan para hindi kayo mailigaw ng mga maraming magugulong mga preacher sa panahon ngayon. Now, yung totoong disipulo is one who heard the gospel, responded in repentance and faith. Kaya ikaw kapatid, naranasan mo na ba yan? So they have a personal sense of being summoned, not by man, but by Christ Himself through His Word and Spirit. Yan ang una, malalaman natin na ang tao'y tinawag talaga ng Panginoon. Ang disciple ay tinawag talaga ng Panginoon kung naranasan niya ang mga bagay na ating tinalakay. Take note, the call of being a disciple comes through the Word of Christ. Second, the call is initiated by God's sovereign grace. Yung pagtawag sa isang disipulo
ay nanggaling at initiated by God's sovereign grace. Biyaya. Many are called, but few are chosen. Naniniwala po ba tayo doon? Yung propagation ng gospel, it was going to be preached universally. All people will hear the proclamation of the gospel, but only the chosen, only the selected, the elect, will respond positively to the universal call of the gospel. Question, bakit? Kasi the call was initiated by God's sovereign grace, effective ito 100% natatanggapin at maiintindihan ng mga taong pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Kapag hindi pinili, kahit anong tumbling, kahit anong pangaral, kahit anong sigaw, hindi magigising ang mga patay na espiritu nito unless buhayin muna ito ng Santong Espiritu. At iyon ay biyaya. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, not the work of the flesh, not the work of man, so that no one may boast. Matthew 4:18-19, he saw two brothers. Who saw them? It was Christ. And he said to them, follow me. It was Jesus who initiates the call, not the other way around. Peter and Andrew were not seeking Jesus. It was Jesus who sought them. Malinaw? Ang pagtawag ay galing sa makapangyarihang biyaya ng Diyos. Kaya sa Reformed perspective, this reflects the unconditional election of God. Ano bang ibig sabihin nun? God chooses whom He will save and call, not based on an unforeseen merit, not based on faith, but according to His sovereign grace. Ephesians 1:4-5, John 15:16, you did not choose me, I chose you. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo pinili ng Diyos dahil nakikita ng Diyos in a distant future or sa kanyang foreseen knowledge na itong si Pedro mananampalataya ito kaya pipiliin ko to. Itong si Andres ay mananampalataya ito kaya pipiliin ko ito. Hindi ganon. Ang choosing, ang election is unconditional. It is not based on the merit of the person, but it was based on the grace of God. Amen? Kaya ngayon, paano ngayon pumipili ang Diyos? Ganun pa rin. He is the one initiating the call. Marami pong magpapanggap ng mga disipulo. Marami pong mga magpapanggap ng mga pastor. Pero malalaman po natin kung sila'y totoo o hindi. A true disciple often realizes later that it was God pursuing them all along. Mukhang sa una, akala nung pastor siya ang pumili sa Diyos. Pero kung totoong siya'y pinili ng Diyos, marirealize niya yun later on. Nung araw naman, ganun din ang tingin ko. Akala ko ako ang pumili sa Diyos. Akala ko ako ang nanampalataya sa Diyos. Pero habang lumalalim ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ipapaunawa ng Diyos sa iyo, hoy, Pastor Ruel, hindi ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo. Dahil kung hindi kita pinili, hindi mo rin naman ako makikilala. Katulad ng marami, kahit anong gawin, hindi nila makikilala si Jesus. There are people who will surely land to hell because that was the destiny of all mankind, for us to land in hell. Unless God choose someone or some for heaven and for salvation rather than hell. And we call that grace. Amen? If we want fairness, if we want justice, we all need to die in hell because that is being fair. That is the righteous thing that God can do. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, sa kanyang habag, pinili niya ang ilan na
makaunawa, makakilala sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak. Amen? Pangatlong bagay, the call leads to a personal response to Christ. How can we know? A disciple, if they are called by God, maiintindihan ng disipulo na yung pagkatawag sa kanya kung totoo ay dadalahin siya nito sa personal na pagtugon kay Kristo. When Jesus called the early disciples sa Matthew 4:20, immediately tumugon sila. Immediately they left their nets and they followed Christ. Naipaliwanag ko na ito kahapon sa atin pong pag-aaral. I would like to give a short reiteration also on this. A person truly called by God responds. Amen? Kaya kung tinawag ka ng Panginoon at tumugon ka, ibig lang sabihin nun, tinawag ka. Ano po? And it is not just an emotional moment or religious interest. It is a turning from self and sin toward Christ. Magpo-produce ito ng tinatawag nating repentance. Alam nyo, minsan nadadaya tayo ng mga emotional appeal. Nakala natin yung calling ay yun na po yung emosyon na madalas nagaganap sa mga retreat, sa mga recollections, yung iba sa kursilyo, talaga namang magngangawa ka doon. Papatay ng ilaw, bubuksan yung cross na yun lang ang may ilaw. Sinong hindi hahagulgul doon? Mahahabag ka, hindi mo alam kung kanino ka mahahabag, kay Jesus ba dahil ipinako sa krus, o mahahabag ka sa iyong sarili. Hindi naman malinaw kung anong ipinapaliwanag. Basta ang sasabihin, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Sinong hindi gagawa nun? Pero hindi malinaw kung ano ba yung ginawa ni Kristo. Ano ba yung ebanghelyo? Ano bang dahilan ba't namatay si Kristo? Bakit siya napako sa krus? Bakit pinahintulot ng Ama na ibigay siya at ipako sa krus? So, hindi po malinaw. Kaya dahil doon, tumutugon yung tao, sinasabi nilang sila'y mga born again sinasabi nilang sila'y mga disipulo na ni Kristo, pero hindi nila naiintindihan. So, tumugon through emotional moment or religious interest. Kaya ako po, I never do altar call. No? Nung araw, medyo napaniwala din ako noon Kasi nagkaroon din po ako ng inclination dati sa mga Baptist preachers. At nung araw na nasa Pilipinas ako, nag-altar call din po ako Pero inhingi ko na po ng tawad yon sa Panginoon. Nagpo-produce po pala yon ng maling pananampalataya at pagtitiwala sa iba. So kaya ngayon, I never do altar call anymore. Dahil nga, hindi naman talaga yon biblical. Those are unbiblical. So, it is, the call leads to a personal response. The word immediately sa ating talata suggests what? It suggests urgency and priority. Pag ikaw po'y totoong tinawag bilang disipulo, makikita mo kung anong mahalaga. At makikita mo ang mabilisang pangangailangan ng iyong pagtugon. Wala na pong turning back. Alam niyo, I was only 18 when I was called for a ministry. And since then, yes, marami pong mga blunder sa pagpapastor. Marami rin pong mga kahinaang kailangang itama. May mga kasalanan pa rin sa buhay na kailangang mapagtagumpayan. Proseso naman iyon ng sanctification, hindi po ba? Pero as you grow older, as you matured in your relationship with Christ, bilang disipulo ni Kristo, makikita mo ang kahalagahan ng pagsunod, and later on you will see the topmost priority in life is to follow Christ. Amen? So, today, paano daw malalaman if we are truly called to discipleship? A true disciple doesn't just agree with Christian teaching, they follow Christ personally and practically. Marami pong mga mananampalataya nag-agree, hindi sila kumukontra. Nag-agree sila sa teaching ng religion, hindi sila kumukontra. Pero hindi nila ipinapamuhay. Malaki po ang kaibahan nung ikaw ay naniniwala at ikaw ay sumusunod.
Marami po ngayon mga mananampalataya kabilang sa mga simbahan. Yes, they are part of a congregation. They sign membership sa congregation, but they never knew kung ano ang itinuturo ng simbahan. Nandun lang sila dahil masaya ang fellowship. Nandun lang sila dahil maganda ang kantahan paglinggo. Nandun lang sila dahil nagpapatawa ang pastor. Pero tanungin mo, ano ba ang turo ng simbahan? Clueless sila. Ano ba ang susundin sa mga turo ng simbahan? Clueless sila. Kaya it doesn't produce personal response to Christ. They are adhering to a religious ritual, pero hindi kay Kristo personally and practically. Their life shows the fruit of the call. The true disciple will bear fruits. Ano po yung mga fruits ng tunay na pagkatawag? Obedience. Second, hunger for the word. And third, submission to Jesus as Lord. Pag tinawag ka, tumugon ka, magbubunga ito. Ano ang bunga? Pagsunod. Pangalawa, pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos. You will hunger for the word. Kauuhawan mo ito. Kulang ang isang araw nang walang pag-aaral, nang walang pakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan mo, pag hindi ka nagugutom sa salita ng Diyos, isa lang ibig sabihin nun. May sakit ang iyong kaluluwa. Dahil ang taong walang pagkagutom, may sakit. Physically, pag wala kang gana, isa lang ibig sabihin, may sakit ka o nag-o-Ozempic ka. Kidding aside. Yung po kasing Ozempic, yun po yung bagong gamot ngayon sa mga diabetic. Gumagamit po ako nun eh. Nagsasaksak po ako nun. Isang beses, isang linggo. At pag nagsaksak po kayo, namuhulang kayo ng gana kumain. Po. So, hindi siya directly gamot sa diabetes. So, pinipigilan kang kumain dahil doon, dahil hindi ka masyadong mahilig kumain, mag-iisip ka pa kung ano kakainin mo. At isang linggo epekto nun. Kaya every Monday, nagsasaksak ako noon. Nawawala kayo ng gana, kumain. Ngayon, kung nagsasaksak ka nun, maiintindihan kita bakit wala kang gana kumain physically. Pero sa spiritual, wala namang spiritual Ozempic. Na anong ibig sabihin no? Na kapag isinaksak mo, mawawala ka ng gana sa salita ng Diyos. Hindi ganon. May sakit lang talaga ang mga espiritu ng tao na ayaw sumunod at ayaw kumain ng salita ng Diyos. Pero if you are spiritually healthy, take note mga kapatid, pag spiritually healthy ang isang tao, you will hunger for the word. Hindi mo papayagan na ang iyong spiritual ay hindi kakain ng salita ng Diyos. Maniwala po kayo sa akin. Pag hindi ka nasasabik sa salita ng Diyos, wala kang gana, inaanto ka magbasa, pagdating ng sermon sa linggo, parang hinahatak ng 10 demonyo yung talukap ng mata mo para ka makatulog. Isa lang ibig sabihin, may sakit kang spiritual. Because if you truly love the Lord and you have a healthy spiritual life, you will hunger for the word. Pangatlong epekto nito, makikita sa buhay yung submission sa kalooban ng Panginoon. Amen? Ngayon, paano pa malalaman kung ang isang disipulo ay tinawag talaga ng Panginoon in our present setting? Number 4, the call result in costly commitment. Magre-resulta ang pagkatawag bilang disipulo in a costly commitment. Ano naging commitment ng mga unang tinawag ng Panginoon? Sa Matthew chapter 4 verse 22, they left their boat and their father. Naipaliwanag ko na ito kahapon na yung mga boat, ang ibig sabihin, ito yung kanilang kabuhayan. It represents all the material things in life. Yung father, it represents their relationship. Na itong mga ito ay ipapailalim mo na sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kayamanan, hindi na siya ang priority. Ang relationships, hindi na yan ang priority. Ano na ang magiging priority ng isang disipulo? It is now the love for Christ. It is the call to the discipleship that will be the topmost priority in life. And take note, this is costly. As commitment is concerned,
tandaan natin, hindi ito madali. Being called by Christ leads to a willingness to forsake what is necessary in order to follow Him. May isang pastor na nag-message sa akin kahapon at ang sabi niya, Bishop, timely ang mensahe mo dahil meron talagang mga temptation na minsan ay gusto na niyang iwanan ng ministeryo for a more beneficial, materially beneficial work. Minsan, sabi nga raw ng misis niya, wala ka na bang plano sa buhay natin? Ganito na lang ba tayo? Minsan may sweldo, minsan wala. Minsan may love gift, minsan wala. Pero sabi niya, ang commitment niya talaga ay sumunod sa Panginoon, whatever the cost. And I admired those commitment ng mga pastor. At pero wag nating kalimutan mga pastor na meron din tayong responsibilidad sa ating pamilya at sa ating mga asawa at mga anak. Kaya nung araw po natakot din ako mga kapatid, and I would like to share this with you. Nung ako po ay nag-asawa, ay isa sa kinatatakutan ko ay ang magutom yung aking asawa at ang aking anak. Antimano ay umalis kami sa puder ng aking nanay at nagsarili po kami ng aming tahanan. Kaya ginawa ko po ay dalawang trabaho. Nagtrabaho po ako as a medical representative during that time, and at the same time nagpapastor po ako. Para matugunan yung pangangailangan parehas. Pero alam niyo po mga kapatid, pansamantala ko lang ginawa yon. Dahil ang Diyos din naman ang nagpakita sa akin at naglatag ng mga bagay na dapat kong iprioridad na kung uunahin ko talaga yung gawain niya, He will prove that all the things that I am needing, being a man of God and being a father and a husband to my wife, ipoprovide niya ang pangangailangan. At simula po noon, hindi po nagkamali ang Diyos. Hindi po siya nagkulang, hindi po siya sinungaling. Lahat po ng aming kailangan sa buhay, tinutupad ng Diyos. Nang dumating ako rito sa Canada, natutokso rin po ako Kasi ang dami pong trabaho dito, pwede ko rin pasukan. Pwede po akong store clerk, sa store man lang. Pwede po ako mag-apply doon kahit na anong ibebenta, kahit greeters lang sa isang shopping mall o kung ano. Ang dali kumita ng pera. Pwede po ako mag-apply. Qualified po ako sa mga managerial job dito, mga kapatid. Kaya ko pong applyin nyo sa mga manufacturing or sa mga supervisory work. Kaya po ng inyong lingkod yon. Nakikita ako ng higit kesa sa ipinapasweldo sa akin ng simbahan. Pero naniniwala ako, tapos na ako sa mga bagay na yon. And I am willing to forsake even the riches of this world. Huwag lang tanggalin sa akin ng Diyos yung kaligayahan ng naglilingkod sa Kanya at kaligayahan ng makita ang bunga ng ministeryo. Kaya anong ibig sabihin nito? It means living sinful habits, reordering career priorities, making hard family decisions, and facing persecution. Those are the result of commitment. Commitment is very costly. Tandaan natin na ang pagkatawag ay Panginoon. Pag tinawag ka ng Panginoon, dahil siya ang tumawag, mararamdaman mo ito personally. Siya ang nag-initiate ng call, pero wag mong kalimutan, ang pagtawag na ito ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. In the modern context, a called disciples values Christ above comfort, above approval of men, or even personal dreams. Kailangan mangibabaw ang pagkatawag sa atin bilang disipulo kesa sa lahat. And they are willing to suffer loss for the sake of Christ. Sabi ni Pablo, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. Can you imagine,
Lahat ng yaman ng mundong ito, ang tingin ni Pablo ay basura. No? I consider them garbage. Panlima, how do we know that we are called as a disciple of God? The call leads to a transformed purpose. This is very important. Sa verse 19, balikan natin. Chapter 4, verse 19, I will make you fishers of men. Pag tinawag ka ng Panginoon, meron siyang ipapagawang iba sa ginagawa mo ngayon. Kasi kung yung ginagawa mo ngayon ay yun ay ipapagawa, hindi ka natatawagin, magpatuloy ka na lang dyan. Pero kung ang ginagawa mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tatawagin ka para baguhin ang mga bagay na ipapagawa niya. Tandaan, Jesus doesn't just call people to follow Him. Jesus transformed His disciple for kingdom mission. Discipleship includes being shaped and sent to make more disciples. Kaya linaw naman ang Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations. Anong gagawin? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sa panahon natin ngayon, paano malalaman? A called disciple is concerned not only with personal growth, but also with others hearing the gospel. They participate in the mission of the church, evangelism, discipleship, service, and witness. Kaya napahalaga sa inyong simbahan na papaloob ang mga bagay na yan. May pag-iibang ehelyo ba? May evangelism ba? May discipleship ba? Gumagawa ba ng alagad yung simbahan? Nag-e-encourage ba ang simbahan na dumalo ang mga mananamba sa discipleship class? Meron bang doctrinal class? May discipleship development ba? Na-encourage ba yung mga miyembro na maglingkod at maging witness? Importante po yan. Dahil naniniwala tayo, if you are truly a disciple of the Lord, no, it will lead to a transformed purpose. Amen? So sa panahon natin, makikita natin pang-anim, the call is affirmed by perseverance. Yung tinawag ay mananatili. Though not directly stated sa ating mga talata, the whole arc of the disciples' lives shows that those truly called, they persevere in faith. Even though failure and difficulty arise, naniniwala po tayo, mananatili sila. Isa lang naman sa mga disipulo ang hindi nanatili dahil alam naman natin, no, sinabi ng Panginoon na may ginampanan lang talaga ang isa. Tumutupad siya sa hula na mayroong magkakanulo at iyon ay isang disipulo. But the rest of the disciples, they remain and they persevere. Si Peter, though nagkaroon ng maraming blunder, ikinaila siya 3 beses, pero makikita po natin, they affirmed their perseverance to the Lord. Sa panahon natin ngayon, a genuine disciple continues to follow Christ even when it is hard. Amen? Kaya yung pastor na nag-message sa akin kahapon, patuloy lang pastor. Hindi natin alam anong mangyayari bukas. Hindi natin alam kung babalik na ba si Jesus sa makalawa. Hindi natin alam kung ano pang mangyayari. Let us just continue doing what the Lord wants us to do. Persevere. Though they may stumble like Peter, they do not fall away. Sabi ng Philippians 1:16, He who began a good work in you will continue to be faithful and He will fulfill it. Pampito, the call is confirmed by ongoing fruit. Ito maganda mga kapatid. Ang tunay na disipulo, gaya ng binanggit natin kanina sa isang punto, magbubunga. Magbubunga ng obedience, ng commitment. Magbubunga ang ating pagiging disipulo. While we cannot see, sabi po ng Matthew 7, by their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles?
Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. Tandaan po ninyo mga kapatid, while we cannot see God's sovereign decree, we can recognize the fruit of a genuine call in a person's life. Alam niyo po ba mga kapatid, ang mga bunga nito'y magiging evident sa ating pamumuhay. Una, love for Christ above all else. There will be growth in holiness. Magiging mamumuhay sa kabanalan. Magkakaroon ng burden sa mga kaluluwang naliligaw. Magkakaroon ng commitment sa church. At magpe-persevere sa mga pagsubok ng buhay. Those are the fruits that will be evident sa buhay ng isang disciple. Paumanhin po at ang aking boses hindi pa masyadong ayos. So, in today's context, we discern a called disciple not just by their words, but by their walk. Malalaman nyo raw kung talagang tinawag ang isang disipulo o isang lingkod ng Diyos, hindi lang sa kanyang mga sinasabi, kundi sa kanyang pamumuhay. Kaya madaling malaman kung nagsisinungaling yung pastor hindi nagmamatch yung kanyang mga preaching sa kanyang lifestyle. Amen? Sabi nga ni Jesus, by their fruits, you will recognize them. Bilang final encouragement, the call to discipleship is not about perfection. Wala namang magiging perfect. Amen? But a call to discipleship is about direction. Yung tinawag para sa pagdidisipulo ay para ituwid ng Diyos sa isang tamang direksyon. It's about a heart that is continually drawn to Christ, trusts His words, and yields to His Spirit. If you sense in your heart a hunger for Christ, a willingness to forsake all for Him, and a desire to know and serve Him, that is evidence that He is calling you. Like the first disciples, may we drop off our nets and let us follow Him. Alam nyo, kaming nandito sa Canada, isa sa napakahirap sa amin dito bilang mga pastor ay ang humanap ng mga papalit sa amin sa ministeryo. Ako po ay 58 na. Iniisip ko rin pong magretiro ng maaga. Mahirap po sa akin ang magretiro ng maaga. Wala pa ho akong naaasintahan na pwedeng pumalit sa akin sa ministeryo sa Winnipeg Unida at sa Unida Christian Church of Canada. Kaya ngayon pa lang inihahanda ko na ito. Nananalangin na po ako na sana ang Diyos ay tumawag na ng merong pagmamalasakit sa kanyang iglesia, sa kaluluwa, at sa pangangaral ng Ebanghelyo. At madalas po sa Pilipinas pa kami kumukuha. Minsan hindi naman natin sigurado kung yung kukunin nga natin sa Pilipinas ay may pagmamahal sa ministeryo o talagang tinawag sa gawain o baka naman gusto lang na pagdating dito ay maging Canadian citizen, hindi naman po natin hinahatulan sila. Kaya nga as much as possible, ang panalangin namin, dito na kami bigyan ng Panginoon ng mga manggagawa, ng mga lingkod ng Diyos na magiging mga susunod na pastor. Napakarami po hong bukas na pintuan dito ng pagmiministeryo. There's a lot of opportunity for mission works. Talagang hindi lang madaling kumuha ng pastor at hindi lang din po madaling mag-provide ng financial. Hindi ko kagaya sa Pilipinas Yung isang pastor dito sa Canada, kayang magpasweldo ng 10 pastor sa Pilipinas monthly.
No? Kung i-convert mo po kasi ang isang pastor dito, 10 na ang katumbas sa Pilipinas. Baka hindi pa Kasi sa Pilipinas magkano lang ang sweldo ng pastor? 10,000 nga lang yung ang kausap kong pastor kahapon, 1,000 lang daw siya isang linggo. Di 4,000 lang yun isang buwan. Kawawa naman na po. Hindi na mabubuhay yun pag ganun. So, kaya mas gusto namin talaga na dito na. At least sanay na dito. But for now, wala pa ho talaga kaming ganon. Kasi nga po, pag dito na ipinanganak, dito na born, ang orientation kumuha ng magandang career, mag-aral sa university, at ang malungkot, kung kailang mga retired na, saka ngayon magpapastor, hindi na ho namin kailangan ng pastor na retired. No? Ano pang ibibigay nun? Magre-retired na nga kami, ang kukunin pa namin, retired. Hindi na ho pwedeng ganon. No, kaya kapag bata pa, malakas pa at may tawag, yun po yun talagang masarap na maglingkod. But then again, hindi naman po si Pastor Ruel ang tatawag. Hindi naman po kami ang tatawag para sa pagpapastor, kundi ang Panginoon. Gaya ng sinabi ko, we are praying. No, marami po kami mga kabataan ngayon, papasok sa ministeryo, papasok po sa university. Ang prayer ko nga lagi sa kanila, kaya nga ngayon nagbibigay po ako ng mahabang panahon sa mga kabataan for discipleship. At kinakargahan ko ang kanilang mga puso ng burden para sa paglilingkod. And who knows, baka ang Diyos, pagdating ng araw, tumawag sa kanila ng susunod na pastor ng Winnipeg Unida at ng Unida Christian Church of Canada. So maraming salamat po sa inyo. If anyone would come after me, ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw ng Wednesday, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.